dumako tayo doon sa pang-ilan na ba? Sa pangatlo natin topic, mga bossing. O, sa pangatlo natin topic, wait lang, ha? Ito, si Tobats. Ito, mga bossing, yung budget po ng Vice Presidente, no? Sabi ni Junsi, bigyan mo ng konti si Bato. Oh, nako. Mukhang nagwawax pa yung si Bato sa ulo niya, no? Sabi po dito sa balitang ito, mga kababayan, Philippine Star, Senator Grace Poe said the Office of the Vice President did not ask for additional funding for 2025. O, hindi naman pala kayo humingi ng additional fund eh. Takot kayong i-defend. Takot kayong sabihin na, kailangan dagdagan nyo ito. Kasi mga kababayan, yung 733 million, kung hindi ako nagkakamali, no? Kwentado na po ng Kongreso yun. Nakita na po nila yung sobra-sobra na dapat tanggalin mismo sa pondo ng Vice Presidente. At ganun din po, mga kababayan, yung naging resulta nung pag-aaral po ng mga senador, mga boss. Siguro nahihiya na silang, dagdagan nyo naman, no? 1.3 billion yung 1.3 billion yung kinaltas nyo sa amin. Pero sabi, Office of the Vice President did not ask for additional funding for 2025 after the 1.3 billion was slashed. Kung yung mga ibang mga nandito mga kababayan na hindi pa nila alam kung ano yung ibang mga sobra-sobra, nandoon yung 100 million, no, para sa mga advisor ni Inday Sara Duterte, nandoon po yung doble-dobleng magiging doble po, no, ng mga ginagawa ng ahensya, ng mga DSWD, etc., etc. So sa madaling salita, tayo pong mamamayang Pilipino, ang Pilipinas po gustong magtipid, no? Hayaan na magtrabaho yung kung sino man, yung mga nandoon mismo o kung kanino mang ahensya talaga yan. Yung sa Vice President, wag na, okay na yan. So sabi nung kapatid natin na si Jake Magnus, nandyan, gwapong-gwapo to. Takot silang mag-depend. At subscribe nyo yung channel na yan. Bakit to? Konti na lang, 400,000 na yan. Mga kababayan. I-subscribe nyo, i-like nyo yung kanyang mga video, mga bossing. Di ba? Tuloy natin. After the 1.3 billion was slashed and did not submit documents justifying any request to restore its original proposed outlay. So mananatili na 700 plus pa din yung pondo o budget ng Vice Presidente o Office of the Vice President. BICAM keeps 1.3 billion budget cut for Office of the Vice President and program for fund hits 531.66 billion. Alam niyo po, mga kababayan, ito na naman, may mga taga Davao na naman. Lus-lus nimo. Uy, Cyrage, ang ganda ng pangalan no? Hindi halatang galing Mindanao hindi halatang galing Davao hindi kami na diyan. Hindi kami mga Tagalog, hindi namin pinapa-anjologs ng palus-lus ninyo. hindi nyo kami masasaktan diyan. Hindi nga kami maiiyak diyan no? Lus. Kayo lang yung nakakaintindi diyan. Diyan kayo. Kung taga Davao ka, diyan ka na lang, di ba? Sabi ni Joel Bonga, tama lang yan na hindi dagdagan ang budget ng OBP. Nanakawin lang yan ng magnanakaw. Biruin niyo po, mga kababayan. Kung sakali na sinunod po yung sinasabi ni Marcoleta na tradisyon, dapat masunod dito sa Kongreso. Hindi na ba natin sinusunod yung tradisyon dito sa Kongreso? Kung ganun po ang sinunod ng Kongreso, mga kababayan, tumataginting na 2 billion, di ba? Yung budget ng Vice Presidente. Na alam naman po natin, mga kababayan, may tambalos-los bang ganito mukha? Oy, Juan, nakakaawa yung anak mo.
Kung sakali, no, na makikipagbardagulan ka, huwag mo ibalandra yung anak mo. Makikipagbardagulan ka, itatago mo yung mukha mo, ipanghaharang mo yung anak mo. O nandiyan, pangit. 'Di ba? Hindi maganda. Ano 'yan? Sa kaduwagan mo, ihaharap mo yung anak mo, yung picture ng anak mo para hindi ikaw ang mabash, para yung anak mo ang mabash. Eh pangit, 'di ba? Hindi gawain ng maayos na tatay 'yan. O wag ganyan, naku, mga DDS talaga mahihina ang kukote, ano? Ibabalandra yung mukha ng kanilang anak para yun ang mabash, para sila safe. 'Di ba? Renato Ginto at Randy Gorospe. Oh, nag-iiyakan kayo kasi hindi yung budget ng vice presidente ganun pa din, no? Hindi na dinagdagan. Napag-aralan na ng Kongreso at Senado 'yan. Wala nang mangyayari diyan. 'Di ba? So, Marcoleta, sayang, masyado siyang naging panatik sa mga Duterte. Sayang siya. Isa pa 'yun, 'di ba? Simula ho nung sinabi niya, mga kababayan, na yung traditional daw ang dapat sundin doon sa Kongreso, wala nang tanungan. Wala nang tanungan. Samantalang ang dami nating gustong malaman sa Vice Presidente. Yung mga pondo, yung mga confidential funds, tapos gusto ni Marcoleta, hindi na ba natin sinusunod dito yung kaugalian natin na traditional? Di ba? Hindi na po tuloy One Lazy! hindi ka na tuloy nag-comment dyan. Kanina, ganadong-ganado kang mag-comment. Ayan, tuloy-tuloy. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ngayon, sinabi lang namin, binabalandra mo yung mukha ng anak mo para dahil takot kang mabash. Hindi ka na nag-comment. Yung budget ng Vice Presidente, pinag-aralan na po ng napakaraming tao yan. No? Kung sakali po, mga kababayan, na napayagan yung sinasabi ni Marcoleta, ayan, yung 1.3 billion na yan. Magiging question mark na naman sa mamamayang Pilipino yun. Hindi na naman natin alam kung saan nahagilapin yun. Sabi ni Cesar Rivera, traditional na pagnanakaw sa Confi Fund. Alam niyo po, hindi natin masisisi, no? Yung sa comment section, yung mga tao na nandiyan sa comment section, kung nakakapagsalita sila, naninakaw yung confidential funds, kung nakakapagsalita nila, ibinulsa yung mga pondo, yung mga budget. Bakit ho? Kasi yung mga tao na yan, tayong lahat, umaasa ho doon sa paliwanag ng OBP. Na kapag ka nasusukol na ho, ayun, sumasakit yung mga dibdib nila. Gusto nang himatayin ho. Di ba? Mga bossing? Paano tayong hindi mag-iisip ng ganun? Kung ipinapaliwanag nila na maayos, kung ipinapakita nila yung mga tamang ebidensya, tapos ang usapan. Baka sabihin natin, ginamit pala ng maayos ng Vice Presidente, ginamit pala ng maayos ng Office of the Vice President lahat ng pondo. So, baka sa susunod, kailangan pa niya, bigyan pa natin ng mas madami. Di ba? Ay, nako. Nawala tuloy. Kaya ayoko sumasagot sa mga DDS Ayoko sumasagot. Tignan mo si asa na yun? Nawala. Si One Lazy, nawala. Kanina, ganadong-ganado. Tapos biglang nawala. Sumagot lang tayo.